Kakatapos lang ng ulan at kumalma pa ang dagat. Tapos day off mo pa sa trabaho. Kesa tumunga nga sa bahay at walang ginagawa. Dito pag nakahuli ka may libre kang ulam. Ano pa? Umwesto na sa bangka at tara mamingmit na tayo. Grabe din naman kasi mga idolo ang presyo ng mga bilihin ngayon. Lalo na sa mga ulam. Naku po, iiyak talaga ang bulsa mo. Buti na lang malapit ako sa dagat at kayang-kaya dumiskarte para makalibre ng ulam. Hindi na nga kami masyado lumayo sa lugar namin dahil tatlo kami sa bangka. Delikado kapag biglang lumakas ang hangin at alon. Naku po, lulubog talaga. Eto nga pala yung pamain na gagamitin ko. Isdang gawa sa tingga. Walang amoy, walang lasa. Pero legit to mga idolo, epektibo. Ang tawag nga pala dito ay micro-jig. Hagis na agad tayo at paubutin natin sa pinakailalim ang ating pamain. Alug-alugin, taas at baba. At kapag may kumagat, bigwasin ng tama. At ayon, nakapisyo na tayo mga idolo. Kung alam mong kayang-kaya iangat ng isda, dahan-dahanin mong iangat, wag na wag mong panggigilan, baka kasi makawala pa ang isda. Sayang naman, ulam na nawala pa. Alright, eto na, hindi kalakihan, pero pwede nang pang-ulam. Ang tawag nga pala sa isda na to ay sea bream sa English, sa Tagalog kasi marami ang tawag, kaya English na lang. At kung nakikita mo ang isda ay galaw pa ng galaw, wag mo agad hawakan, baka kasi matibo ka, masakit din yan. Hintayin mong pumalma, tsaka hawakan mo sa hasang, sabay tanggalin mo ang iyong awil. Sharing lang mga idolo para alright, cast ulit tayo. Paabutin mo lang ulit sa ilalim, then boom! Alright, pisyon ka agad. Grabe mga idolo. Kakababa pa lang ng ating pamain, kinain na agad. Gutom na gutom ang isdang to. Pero alright to mga idolo medyo mabigat. Mukhang malaki to. Mukhang isa pa lang, pang ulam na naman ng isang buong pamilya. At sa ganitong pagkakataon mga idol, napakahalaga na may baong kalagi ng dasal. Huwag ka maging overconfident, baka kasi hindi ipagkaloob sa'yo yan. Sayang naman, nakakalungkot yan. At lagi nyo rin tatandaan, napakahalaga na maayos ang timpla ng ating drag sa ating mga fishing reel. Lalo na kung manipis lang yung line na ating gamit, mga 6 pounds kagaya ng akin. Naku po, kailangan talaga dahan-dahan to mga idolo. Ito na, nagsisimula ng lumaban. Ari ko po. Pero in fairness, ang sarap pakinggan ng mga ganong klaseng tunog. At eto nga, medyo malapit na, nararamdaman ko na, paangat na ng paangat ang isdang to. Ayan na mga idol, nakikita ko na, namumuti na ang ilalim. Eto na ang bako ko nga, tama ako mga idolo. Malaki to, alrights na alrights to mga idol. Maganda sana kung may salok, pero tiwala naman ako sa aking leader line, kaya iangat ko na to. Alrights mga idol, sariwa at libreng pang ulam. Grabe ba? Ulam natin guys, ano siya, oversize. At eto na nga mga idolo, kagaya ng ine-expect ko, biglang lumakas ang hangin at palapit na ang malalakas na alon. Naku, kailangan na namin magmadali pumunta sa Pangpang, baka kami ay abutan. Diretso na agad kay Mrs. Ipahiwa na natin ang isda para mailuto na. Pero kailangan muna natin kumuha ng ating mga gulay sa bakuran, tanlad, pang sabaw-sabaw. Talaga naman, napakasarap humigop ng mainit na sabaw. Lalo kung sariwang isda laman, alrights na alrights talaga. Hindi mo na kailangan bumili, magtanim ka lang sa iyong bakuran. Kain na na mga idolo, luto na. Tuwang-tuwa na naman si Kambal. Alrights, salamat, peace!